Ano ba ang kailangan upang magtagumpay sa buhay? Dapat ba may pinag-aralan? O dapat maraming pera? Dapat ba masikap sa trabaho? O may impluwensya ang pamilya? Ang mga taong ito nagtagumpay nang wala ang lahat ng iyan. Paano? Alamin ang kanilang susi ng tagumpay. Mapapanood na live ngayong November 15 to 19, alas 11 ng gabi, dito lang sa Q. Sa buong Asya, ang Thailand ay #1 sa pagkakaroon ng pinakamaraming kaso ng AIDS. Dito sa distrito ng Hang Chat, sa probinsya ng Lampang, nakatira si Dio. May AIDS na ang 9 na taong gulang na bata. Ulila sa magulang na namatay dahil na rin sa AIDS, siya ngayon ay kinukukup na lamang ng kanyang lola. Sabi ng matanda, nawalan daw ng ganang kumain ng bata at bumababa ang kanyang resistensya. Ito'y hindi magandang balita. Si Kun Lawan o Ate Lawan ay isang AIDS survivor, kaya't alam na alam niya kung ano ang nadarama ng bata. Ngunit imbis na mag-alala, agad niyang pinanalangin si Dio. Matapos doon, tumungo naman siya sa kalapit na baryo upang magministeryo kay May, ang 8 taong batang may AIDS din. Katakataka ang liwanag sa mukha ni Lawan. Hindi mo man malalaman na siya ay may HIV. Nakuha niya ito sa kanyang asawang construction worker na nagpunta sa mga bar sa syudad. Butot balat si Lawan noon at ang kanyang kutis ay kulay talong. Ngayon, siya ay isang biyudang lumalaban sa sakit na AIDS. Subalit ganoon na lamang ang kanyang ngiti. Ano nga ba ang kanyang sikreto? Dahil ba ito sa gamot na kanyang iniinom? O meron ba siyang espesyal na kinakain? Ano nga kaya ang nagbibigay kinang sa kanyang mga mata? Si Lawan ay madalas matagpuan sa House of Care. Dito nakakapagdasal siya, nakakaawit, nakikisalamuha at nakakatulong sa ibang mga tulad niyang may AIDS. Ang House of Care ay itinayo ni Annie Silagan, isang misyonerong Pilipina na dati physics teacher sa Mindanao. Si Annie ay nag-train sa Asian Center for Missions. How can I help these people? God changed my heart during my personal devotion. The Lord spoke to me through His Word in Luke chapter 4. It says here, "The Spirit of the Lord is on me." So, I need to be used of the Spirit of God to give hope to the hopeless and defenseless. And this AIDS and HIV patient, they are hopeless. They need care and love from God. Unay binibisita lamang ni Annie ang kanyang mga disipulo at nagba-Bible study sa kani-kanilang mga tahanan. Ngunit nang dumami ang mga ito, alam niyang panahon na para magtayo ng simbahan para lamang sa mga AIDS patients. Hindi naman kasi sila tatanggapin sa mga regular na simbahan. Kaya nga naitayo ang House of Care. Kasama ngayon ni Annie Silagan ay 2 pang mga ACM missionaries mula rin sa Pilipinas, sina Susan Taroja at Divine Montero. Hinahag ko talaga sila, lalo na yung sa staff, tapos kiss. At least ma-feel nila na may nag-love pa sa kanila. Kasi most of them, wala ng family. Pinakatatakutan ko kung wala na ako sa will sa God. Hindi being with the HIV people. Taos-puso man ang paglilingkod ng mga Pilipinang ito sa ministeryo, alam nilang limitado ang kanilang kakayanan. Unang limitasyon ay ang pagsasalita ng Thai. I know that I can't live here forever. We need to disciple, we need to work with the Thai pastors. At bilang sagot sa kanilang panalangin, pinadala ng Panginoon si Adjan Pitsawan. Batang-bata at puno ng sigla, sabi niya'y di siya natatakot mahawa ng AIDS. Pagkus nais lamang niyang ipamahagi ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. I am very, very happy in here. In House of Care. The restoration of the HIV patient is evident because of medication, prayer, hope in the Word of God, and care and love
that being shared to them. Sa House of Care, sinusubukang sagutin ang kanilang mga katanungan tungkol sa kanilang sakit, tungkol sa Panginoon, tungkol sa kanilang buhay, pati na ang patungkol sa kamatayan. Sinasabihan ko talaga na all people mamamatay talaga. But if you are in Jesus, kahit mapatay ka na, you have a life, eternal life. Nakaabang man ang kamatayan o ang milagro ng tuluyang pagaling, handang magbigay ng pag-asa ang House of Care. Tumatayo sila sa salita ng Diyos na nagsasabing huwag silang paghinaan ng loob, bagamat humihina ang kanilang katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang kanilang espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad.